Amen. Mayong gabi ka na tanan. Before we start sa tuang singing, mamarog sa tantanan palihog, let's have a word of prayer. Let's bow our head and close our eyes. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, salamat o Lord sa karong kahaponon. Thank you, dear God, sa himong gihatag nga adlaw sa pagsimba, Ginoo. And Lord, bless this afternoon, this evening, dear God, as we worship you in spirit and in truth. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Pabilin na lang sa pagbarog. Let's have our first song. Dasiga Kami. Revive us again. On the verse, ready, sing. Gidaig na mo ka, O Ginoong Jesus, nga nagpakamatayog na banhaw gayud. Hallelujah, hallelujah, mahimayaon ka. Hallelujah, hallelujah, dasiga kami. Second verse. Salamat o Diyos, kay kahayag ikaw, nga nagtultul ka namo sa kaluwasan. Hallelujah, hallelujah, mahimayaon ka. Hallelujah, hallelujah, dasiga kami. On the third. Dalaygon siya ang kordero sa Diyos, nga maoy makahinlo sa nakasala. Hallelujah, hallelujah, mahimayaon ka. Hallelujah, hallelujah, dasiga kami. Last verse. Dasiga kami ug sa gugma pun-a, kay kalag na mo nagama bugnawon na. Hallelujah, hallelujah, mahimayaon ka. Hallelujah, hallelujah, dasiga kami. Amen. Pabiling sa pagbarog, let's have our second song, Dito Unya sa Langit, when we all get to heaven. Amen. On the first verse, ready, sing. Ang kaluoy niya ugugma ni Jesus awiton ta, kay unya sa kalangitan may inandam nga dapit. Dito niya sa langit o pagkamalipayon tagayon, kuyog man kang Kristo, isinggit ang pagdaog. Second verse. Samtang sa pagpanaw nato daghang mga kalisod, kung matapos na ang panaw, ang kasakit mawala. Ditoon niya sa langit o pagkamalipayon tagayon, kuyog man kang Kristo, isinggit ang pagdaog. Ikatulo. Pagtumanong sugo niya o siya ala garunta, kung makit-an na si Kristo, may pahulay na kita. Ditoon niya sa langit, malipayong tagayon, kuyog man kang Kristo, isinggit ang pagtao. Katapusan. Padayunon tang pagkaput sa giandang nga ganti, kay ang katahom ni Kristo aon niya man masudong ta. Ditoon niya sa langit o pagkamalipayong tagayon, kuyog man kang Kristo, isinggit
daang pagdaog. Amen. Before tamato sa ito'y katulungan kanta, kung si Brother Romeo. Brother Romeo Agapay to please lead us in our opening word of prayer. Aman, salamat Ginoo din kagabion, salamat Diyos sa protection kanimo ning adlaw. Salamat Ama sa imong magkaluoy bisan pa man naman sa serbisyo karon, kaamahan maghatag kadaugan ikaw mga gamit sa magwali karon Ginoo, san pa adama among kasing-kasing magaro sa imong pulong Ginoo, pasabta siya ng pamaagi bisan pa man Dios among magkaisuon ng kapatulong diri. Ikaw Ginoo mga proteksyon kanila sila magkapadayon sa panglaga di kanimo sa espiritu sa mga tuoran. Ikaw Ginoo wala kay mahimo kung wala ikaw sa akin. Tanan Ginoo among gipasalamatan sa anak Kristo Jesus. Amen. Just remain standing. One more song. Ang kalag ko may kahayag na there is sunshine. On the verse, everybody sing. Ang kalag ko may kahayag na o kalipay nga bugos. Ang ngit-ngit akong likayan, suga ko si Jesus. May kahayag nga bulan o kalipa nga hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsita, ang kalag ko mayag na. Second verse, ang kalag ko nag-aawit na o nagdaig na reko. Nanimati si Jesus karon sa awiton ko. May kahayag nga bulan o kalipa nga hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsita, ang kalag ko hayag na. Third, ang kalag ko may kabago na, kuyog man sa Ginoo. May kalinaw kasing-kasing ko, nahanaw kago. May kahayag nga bulan o kalipa nga hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsita, ang kalag ko hayag na. Fourth verse, ang kalag ko may kalipay na, may pagtuog maman. Ang mahal na panalangin niya, kanang ko gihatag. May kahayag o kalipay nga hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsita, ang kalag ko hayag na. Amen. Thank you for singing. You're gonna have to take your seats. And this time, matihatay kayo ni Pastor Johnny. Amen. Salamat sa mga awit. Nindot kayong mensahe sa awit ba? No? Kahayag sa kalag. No? So, may gabi ka na itong tanan. Salamat sa gihapon, sa kadakong pribiliyo, mga igsuon, nga makapadayon ta sa ato ang tulumanon sa pagsimba. Salamat sa inyo ang presensya na naa kayo kanunay. No? Naging mapinadayonon. Importante ang naatay gitawag nga pagka mapinadayonon. No? Diha sa pagsimba, diha sa mga pagampo, diha sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa mga bulaton sa Ginoo. So blessing kaayo. And before the message ita magdagay langay mga igsoon, tawagan na to ang special number. Sa dili pa ta mamalandong sa pulong sa Ginoo. Okay? Earthly friends may prove untrue, doubts and fears assail. One still loves and cares for you,
sa ato ang pledge. Salamat Sister Hannah. Takdo ni sa atong mensahe karong gabi una. Salamat nga atong Ginoo di mo pakyas. All together, our pledge, ready, say, "This is my Bible, it is God's holy word, it is a lamp unto my feet, and a light unto my path. It tells me who I am, and what I am become, and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith and not by sight." Ato sa ablihan sa Proverbs chapter 10 before ta moadto sa 1 Kings. Proverbs chapter 10 sa itong mga Bible, mga igsoon niya, andam ta sa pag marka, no, kay mo jump ta. We will be reading verse 2, 3, 6, 9, 11, 16, and 22. Proverbs chapter 10, verse 2, 3, 6, 9, 11, 16, and 22. No? So, and after ani, mo ta sa 1 Kings, sa chapter 16 and 17. Amen, ana? Salamat sa Ginoo ning kagabi, no? So, atong basahon og dungan. Verse 2 and 3, starting from verse 2 and 3. Ready? Read. "Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. The Lord will not suffer the soul of the righteous to famish, but he casteth away the substance of the wicked." Ato sa verse 6. "Blessings are upon the head of the just, but violence covereth the mouth of the wicked." 9. "He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his way shall be known." 11. "The mouth of a righteous man is a well of life, but violence covereth the mouth of the wicked." 16. "The labor of the righteous tendeth to life, the fruit of the wicked to sin." And lastly, 22. "The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it." Pray the Lord, salamat Ginoo ning kagabion nakabasa mi sa imong pulong. And Lord, we look forward sa lain na pod nga blessing nga imong i-impart kanamo pinaagi sa mensahe karon. Lord, we acknowledge Ginoo nga sa among kinabuhi many times napakyas mi labi na sa among mga commitments, but among gipasalamatan Lord nga ikaw wala ka ni pakyas namo, and you are faithful. Ingon ka sa imong pulong nga you are the same yesterday, today, and forever. Salamat Ginoo sa assurance. Salamat Lord sa imong blessing. Salamat sa kapasayloan. Thank you Lord sa kaluwasan. Tonight we humble ourselves. We ask for your forgiveness and guidance, Lord. Bless us this evening. Salamat sa mga katawhan nimo. We believe nga naay mong presensya, and I pray nga mahimo nga ikaw ang mahimaya sa mong taliwala, and use this message tonight nga maghatag og dugang motivation kanamo Ginoo to keep our promise, to keep our commitments, Lord, for your glory. This all we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Please be seated. Atong tunan karong gabi una about be committed to God's word, no? Salamat sa Ginoo naka commitment Sunday na, no, diri, and kami karong katapusan, no? And we believe nga kanang making a commitment is very important, no? And daghag pamaagi, no, nga ang Ginoo mo panalangin nato, and usa ni ana if we make a commitment. And kanya itong gibasa nga verse karon sa atong first nga intro ato na pud ning himong reference unya sa conclusion. And kung makita diha ang contrast, no, ang comparison about wickedness and righteous, about death, or about treasures of wickedness, or about ganun gitawag nga blessings and curse, no? Ato nang ma-relate unya sa atong basahon. And kung atong basahon diri sa
ito ang damon sa 1 Kings, mga kaigsunan, chapter 16. Salamat nga as Christians, we believe that God's word is our final authority. Amen? Dili ni siya one of our authority, dili ni siya one of our kanang but pinaka-final soul gid, no? And muna nga daghan yung mga tao nga mapakya sa ilahang doktrina or sa ilang devotion kay gihimo nila ang Bible nga one of their source lang, no? So mainly nag-focus sila sa traditions or nag-focus sila sa ilahang gipasunod sa ilaha, sugo sa ilahang naguna, pero wala nila gi-consider ang Bible. And mao sa na ang ato ang basihan mo na nga kita mo padayon, no? Isip this month is our month of commitment, and ato makita dire very basic naman atong points this evening. Be committed to God's word. And kung yung makita diha mga kaigsunan, kung balik tagamay sa Proverbs atong gibasa kaniha, ang kana nga gi-emphasize diha sa psalmist ang kaning righteous man, and ang blessing sa Ginoo sa usa ka righteous man is simply because ang kaning tawhana nagsunod sa iyang pulong, no? And again, ang atong Ginoo is a righteous God, kabalo siya mo reward, kabalo pud siya mo hukom, no? And mo ni ari ta karon sa ato ang mensahe karong buntag na karong gabi una in 1 Kings chapter 16 number 1, kay mag-ato i-emphasize ang mando sa Ginoo. Chapter 16 verse 29, isip intro, no? And in the 38th year of Asa king of Judah began Ahab the son of Omri to reign over Israel, and Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria 22 years. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. So daghan ang mga hari, no, sa Israel, sa Judah, but according to the Bible, si Ahab maoy pinaka ngilad nga gihimo. Nalabuan pa to niya mga naguna niya nga ngilad pod, no? Samutan niya. Although naay mga kings nga naghimo og mga butang nga insakto tubangan sa Ginoo, but this Ahab did evil in the sight of the Lord. But pasabot, he purposely violate God's word. Okay? And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Itbal, king of the Zidonians, and went and served Baal and worship him. So instead nga kuhaan niya og pagtulunan kaning nahitabo ni Jeroboam, kuan pa niya, murag gibaliwala ra niya, and he took to wife Jezebel. Mo ni atong na mention sa atong mensahe last time, usa ka wicked nga reyna, no? Ingon sa Biblia nga iyang gi-took to wife si Jezebel, and not only usa ka pagan nga kuan ni royalty, iya pa jud gi sunod ang not only lifestyle ni Jezebel, as ang ilahang devotion. The Bible says, and went and served Baal and worshiped him. What a turn of events, mga kaigsunan, gikan sa usa ka nasod o usa ka hari nga pinili sa Ginoo, but he chose to make bad path, no, decisions sa iyang kinabuhi. Okay? Despite sa mga generations nga nag-una niya, history nga iyang nahibaw-an, but mo ni iyang gipili. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. So naghimo na po dinoon siya og satellite nga worship place dito sa Samaria. Kung unsa ang porma dito sa Zidon, gihimo niya, mga kaigsunan, what kanang blasphemy ba, no? Wa gid say kahadlok sa Ginoo nga iyan ning gibuhat ba. So gidala niya ang idol worship, ang Baal worship gikan sa pagano nga nasod, kay iya man giminyuan dito ang reyna,
and iyang gihimo po dito sa ilang nasod. And Ahab made a grove, verse 33, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. Inana siya ka, dahil kasing-kasing mga kaigsunan, nga iyahadjud nga gihagit ang Ginoo. Okay? Well, dahil na may mga panghitabuan nga makakita to sa tao nga yun ana agito nilang Ginoo, but sometimes makasabuta kay especially ang uban naghimo ani wa man sila maluwas or wa man sila kay bawas kamatuoran. But ang hitabo ni Ahab is even worse mga kaigsunan. Kana bitong kana lang magunahuna tabang atong hagiton ang Ginoo murag makuyawan ta magunahuna no maglibot atong balhibo. Kay Ginoo gud na niya atong hagiton ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang tag-iya sa kalibutan. So, ngayon ay tabo mga kaigsunan, and in verse number 1 sa chapter 17, diri na itong first point, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, munang gipadala sa Ginoo, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Point number 1, God commanded Elijah that there be no rain or dew in Israel. Now, kung itong makita mga kaigsunan, kini nga mando sa Ginoo kang Elijah is very lisod sa nga mando isip sa usa ka alagad sa Ginoo. Now, kung atong balikan nganong kaniman nga klase nga mando ang gihatag sa Ginoo, because kani si Baal, this is sa ilahang pagtuo sa mga Zidonians or sa mga pagans, si Baal usa ka storm god, no? Diyos sa ulan or Diyos sa bagyo. Una nga ilahang gipanghambog nga nindot ilang ani tungod sa ilang pagampo ni Baal, and para ipamukha sa Ginoo nga sayop ilahang pagtuo, ipakita sa Ginoo nga si Baal way gahom mo to nga iyahang gipili nga kani nga judgment ang ihatag niya sa nasod sa Israel. Nga iyang manduan si Elijah, no? Iyang gitagaag authority si Elijah. Gusto ko nga diha magikan nimo. Ikaw mo'y mag-decide kung muulan na. Before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him. Before sa verse 2. No? So, kung nahitabo mga kaigsunan. So, nahitabo ni si Ahab, King Ahab, ni yield man siya sa gusto ni Jezebel, nga ang desire po ni Jezebel, himuan siya private temple dito sa lugar, nga din maka-worship siya ni Baal, kay napangasawa naman siya, so dito na siya gipapuyo. So, mo naghimo sila dito, and mo ni ang nahitabo mga kaigsunan, kung ang righteous person mo yield sa wicked person or wicked woman. So, muna, dili gud makahimo og maayo nga desisyon or sound decision. So, kaya ang plano ni Jezebel, kay undangon lagi ang mga worshipers of Jehovah ba, para mahimo sila ng Israel o nga nasod nga diin mo serve ni Baal. Kana nga butang di man gyud makapalipay sa Ginoo. Di man gyud makapasuko makapahimaya sa Ginoo, kay God is a jealous God. Amen. So muna nga ito nakita ni Agi, peting daghana sa mga tao, nagpakita silang devotion, no? And tingali lipay sila, but kay balo na ta sa Ginoo nga nasa langit, di gud malipay sa ilang gibuhat, no? And I believe nga ang Ginoo before siya mohatag og judgment, mohatag pud siya pila ka warnings. Muna nga let us be praying nga ang atong nasod maluwas gyud. Amen. Kay wa man ta nag-ampo sa ilang kalaglagan, nag-ampo man ta silang kaluwasan. But ang tao man gud pilion gud nila ang lisod nga dalan. Ang dalan nga diin malaglag gid sila ba. So mo ni nahitabo mga kaigsunan, God was in the process of getting Ahab's attention. Oto ingon ang Ginoo, Elijah ayaw walay ulan or bisan dew nga mutugpa or makita sa
nasod. And we found out sa James mga kaigsunan nga in a span of 3 years and 6 months inana ka dugay nga panahon nga uga ang nasod sa Israel na gitawag nga pestilence, na gitawag nga dirt, grabing kauhaw, grabing kauga mga kaigsunan. Elijah was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Kaya tungod lagi siya may gitagaag taas sa Ginoo ba? Elijah, ikaw may magbuot kung kanus mo ulan. Now, muna nga, kaning sugo sa Ginoo kang Elijah, bugat gyud ni kay imagine kana bitaw sa atong balay lang usa ka buwan or sa ka adlaw whole day nga way kuryente, alimuot kayo, di ba? Magsabaw na ta no? Or whole day nga way agas, problema na kaayo. Kani 3 years and 6 months. Now, what if sa pag-uman sa usa ka tuig niingon si Elijah, di na makaya Lord. Mubalik ko Lord. Adto kong Ahab, ako ning pawanon kay siya may tagag authority sa Ginoo. But wala siya ni bali sa pulong sa Ginoo. Kaya naman because of his obedience sa Ginoo. Elijah's commitment to obey God even in the time of heat and discomfort. Kita biya usay basta na nato sa discomfort, dali na kay ta mo bali sa atong commitment sa Ginoo. Amen. Nindot kay ta mo sulat, nindot kay ta mo saad sa Ginoo, but sa dihang nanata sa trouble, Lord, sunod nala akong commitment. Hello, nag-experience sana? Ginoon Diyos, makasabot bitaw ka Ginoo. Pwede ay di lang sa ko karon mo hatag, or di lang sa ko karon mo pursue or mo apply sa kong commitment. But as you can see, Elijah, grabe ka strong iyang dedication mga kaigsunan. God is more powerful kaysa sa kang pagkaning mo ni ang mistake sa Israel kaya naman ato makita labi na sa chapter 18 makita nimo nga nagka-worse ang hitabo sa nasod, and majority sa mga tao dito they worship Baal. Ganun mo sa last message na to, nangutana si Elijah, if the Lord be God, follow Him, but if Baal, then follow Him. Pero ang mga tao, wala sila ni tingog. Why ni gawas nga desisyon sa ilang mga baba, mga kaigsoon, because they were in the crossroad. Even ang pagpili sa buhay nga Diyos, pero nila lisod kay nga desisyon, nga pilion. And mo ito nga, naigitawag nga showdown sa Mount Carmel. And mo ni ang pagsimba ni Baal, usa ka sayop nga desisyon, mga kaigsoon. Ang pagpili sa pagsimba sa kaning pagan god, usa ka sayop nga desisyon. And that is why nga ang nasod nag-antos gyud sa grabing kauhaw. And this is a lesson for us all, mga kaigsunan. Sometimes ang Ginoo gusto niya nga kuhaon natong attention. Okay? Ang kaning 3.5 years nga way ulan, gusto sa Ginoo nga makuha niyang attention ni Ahab nga Ahab sayop gyud na imong desisyon gibuhat, sayop gyud na nga imong gipangasawa si Jezebel. Sayop gyud na nga imong gilid ang tao sa Israel sa pagsimba ni Baal. But ang kasing-kasing ni Ahab gahi kayo mga kaigsunan. He chose to nang follow kung sa iyang nasugdan nga desisyon. Iya yung gibarugan mga kaigsunan. But God doesn't want us to go astray. Muna nga padalhan ta niya og Elijah sa atong kinabuhi. Amen. Padalhan ta niya og mga pahimangno. Padalhan ta niya sometimes bunal or judgment. Dili ta paulanan sa Ginoo, dili ta bubuan og panalangin sa Ginoo kay naa siya gusto nga makuha sa tuwa, labi na itong atensyon, mausap ato ang pananaw ba. He cares for us. Muna nga sa itong gibasa ganiha sa Proverbs, ingon sa Bible, treasures of wickedness profit nothing. Kay ang kaning pamilya ni Jezebel, dato kanin sila magisunan. Pero mag-unsa man yung kadato kung wala mo'y ulan, wala mo'y tubig. Ang mga palay nga gidala nila, mga karne, provisions nga gidala, gikan silang nasod. Hurot na to mga kaisunan. And bisan pagpila ka mananap ilang gida, pero kung walay tubig nga mo sustain nila, mainom, patay ra gyapon. Mo na ingon diha, but righteousness delivereth
from death. Kay balo naman daw sa ending ani nga story, nilabaw gyud ang pagkamatarong. Amen? Una nga di gyud sa atong tan-aw siguro sa kalibutan moingon ta nilabaw gyud ang kuan, mudaog gyud ang wickedness, pero in the end kay balo ta di gyud magpalupig ang pagkamatarong sa Ginoo. The Lord will not suffer the soul of the righteous to famish, verse 3 sa Proverbs, but He casteth away the substance of the wicked. Now, ato ta sa point number 2, mga kaigsunan. Number 1, be committed to God's word. Number 1, God commanded that Elijah that there be no rain or dew in Israel. Ikaduha, God commanded the ravens to bring food to Elijah. Unsa sa ingon sa verse 2, and the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So, kung makita ang word, I have, or kaning word nga, commanded, sa 1 Kings 17:4. Wala pa nakaadto si Elijah sa brook Cherith, pero ingon ng Ginoo, ako nang gimanduan ang mga langgam, mga ravens. Kaning ravens, mas dako pa siya sa uwak, no? Kung yung makita, mga kaigsunan, iyana ka maayo ang Ginoo ba sa atong kinabuhi. Nga, wala pa ta ni tuman sa iyang sugo, pero gaandam na rito ang mga instrumento ba, ang iyang pagagamiton. So, muna nga, it depends sa atong obedience gihapon, kung ang iyang gi-prepare nga tao or maybe raven, magamit ba sa itong kinabuhi. Kaya kung wala ni pursue si Elijah sa brook Cherith, dili siya makakita og raven nga muhatod niya pan og karne. Muna nga, obedience is important. Amen? Be committed to God's word. Atong timan-an ang nakapalungtad ni Elijah nga sa 3.5 years nga kauhaw, kainit, nga iya jud nga gigunita ang pulong sa Ginoo kaniman iyang obedience sa commitment niya sa Ginoo. Okay? Kaya sa chapter 18 ingon naman ang Ginoo, go show thyself unto Ahab and I will send rain upon the earth. Nga naman ang Ginoo. Chapter 17 to 18 no, pero ang span ana 3.5 years na din nga nakadugay. No? So mausad kita na atay commitment karon 2026. It's very important nga atong internal drive ang kanigyod nga pag-obey sa Ginoo. Bisan pa moagi tag kainit, moagi tag kauhaw, moagi tag kagutom, ato ang timan-an, Lord, I will obey you, Lord. Okay? Balik ta point number 2, God commanded the ravens to bring food to Elijah. Now, imo makita dire nga in verse number 5, so he went, no, diha na ang actual nga pagtuman ni Elijah, and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning. Kay gisugo man sila sa Ginoo, so gituman po sa mga langgam. Kay commanded naman sila. And bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. So kaning mga langgam, twice a day sila maghatod og meal, di ba? Try to imagine, mga kaibigan, ako nakita ko sa Facebook nga nairo nga gisugo og palit sa tindahan. Pero ang iro na to yung mga note dito, di ba? Kita ba ito nga kwintas, kopiko, pan, doon laman to silingan nila. Gibutar po dito sa bagbag, sa angkuan, gisugo sa kuan. Napoy kwarta dito, gisipit sa bagbag. No? Pero kani, raven, mga kaigsunan, o takay ba kung diin ni sila nangitag karne, nagpadlupad ni sila ana. And according sa kaning study sa kaning kinaiyahan sa mga raven, they are gitawag nga selfish animals. Ang ilahang natural instinct ba nga dili gid sila mo share sa lain. Basta makita sila pagkaon ilaha ra gid na. Okay? Dalo sila mga kaigsunan, they eat for themselves. They do not share food. Pero yung makita, even ang dalo ng klase nga animal, gamiton sa Ginoo para mulaog, pakaon sa iyang alagad, para mo pakaon sa iyang obedient man of God.
kani sila gitawag og mga scavengers niya. According sa Jewish law, dili ni mga unclean animal ni sila ang mga raven, nga klase nga langgam. Di ba? So, yung makita, muna nga ang mga Hudiyo, dili gid sila muhikap or mukaon aning raven kay unclean man according sa ilahang law. Pero gigamit sa Ginoo ang unclean source nga mo'y mupakaon sa iyahang Elijah. Amen? Muna nga sa itong kinabuhi, dili na ito i-underestimate ang provision sa Ginoo. Amen? Nga diin, everything can happen kung kabubuton sa Ginoo. No? God will use even unbelievers. May buong na lang ka, na-providean man sa Ginoo akong needs. Naamay ni hatod og panalangin. Nya, ang katong tao nga, wa ni mo gi-expect ba nga mo'y gamiton sa Ginoo, mo'y gigamit sa Ginoo? Mo'y ni tuktok sa imong pultahan? Kay kaning ravens, dili gid ni siya, kuan gid, kanang, di gid ka ka-expect ani nga, inani nga kinaiya ba. Pero muna, God overrode the natural instinct of this animal, mga kigsunan. Kani nga klase nga langgam wa ni kalag. Amen? I don't believe nga mindless ni kay naaman ni sila kuan no. Mind man ni sila pero wa ni sila kalag pero kung makita gigamit sa Ginoo ba. God provided daily not in excess but in sufficiency. Kung makita igo ra gid nga pagkaon gyud. Karne, pan, kanang mabusog lang ba ang tiyan ni Elijah ba? Wala gi pasubraan, wa pod gi kuwangan. Sufficient gid ang kuan provision sa Ginoo. Okay? Muna mga kaigsunan sa atong kinabuhi, never say good nga pasagdan ka sa Ginoo. Okay, even sa panahon sa kauhaw o kaning kagutom or kauga sama sa nahitabo sa Israel na nagiandam ang Ginoo nga ravens. Ingon sa Biblia, I have commanded the ravens to feed thee there. Pangutana, sama ni Elijah mo adto bata aning dapita nga mo'y gimando sa Ginoo. Kaya again nag-agad ra sa tuang obedience gyud kung katong iyang instrumento ba mo function ba to. Mo atong gibasa diri sa Proverbs atong gibasa ganiha, Proverbs chapter 10, dili mo sugot ang Ginoo nga ang iyang 3 Proverbs 10:3, the Lord will not suffer the soul of the righteous to famish. The word famish magutman. Dili niya i-allow nga may tabo ni sa tao nga obedient. And in verse number 6, the blessings are upon the head of the just, but violence covereth the mouth of the wicked. Ang mga sakop ni Ahab, ng Jezebel, nag-antos, nagmaayo kay piting luya, pero si Elijah, pagkaon niya sa karne, pagkaon niya sa pan, naapo dito'y brook chariot nga di makainom siya tubig. Bugnaw, prisko nga tubig. Ngun diha, for he, and the ravens brought him food and flesh in the morning and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Ito iyang provision. Unay kay siya sa source, mga kaisun, sa tinubdan sa tubig. Okay? Una nga pasalamat nga ang Ginoo na ay mga pamaagi ba nga di na tumasabtan, but iyang gialaw nga may tabos ng kinabuhi. If we are committed to follow His word, lain nga kay usahay magod, we are sometimes committed to follow our emotion ba. Lord, feel na ko Lord marag di magid ni mao, ana ba, no? Pero lahi man ang feeling na to good, kay atong feeling unstable man ni magisunan. Atong kasing-kasing madayaon man ni. But when we are committed to God's word, Lord, according to your word, Lord, ako ning buhaton, mao man ni naa sa imong pulong. Mao man ni ang imong gimando nako, so I will obey. Di kita mapakya sa pulong sa Ginoo. Amen? Ikatulo, God commanded the widow woman to sustain Elijah. Kung makita, tulo ka klase nga mando, no? Kang mando sa Ginoo kang Elijah ay pauwan na ha. Mando sa Ginoo sa ravens, mga langgam, pakana dito si Elijah. So, kato, wata kay baw, pila to kaadlaw, but according to the, balikan, verse 6, no? 7, it came to pass after a while, so wata kay baw, kung lapas ba ni duha ka adlaw, tulo ka adlaw, but
na di ang phrase after a while. So taod gyud. Nga mao to'y routine sa mga langgam ba. That's amazing no nga uy ana nigmata ni Elijah, wow, naghatod na pud ang langgam og tinapay, hatod na pud og pan. And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. So ulahi gid ni nahubas no, pero ang dito sa lugar sa mga kuan nilang ihab una gito nahubas pero makita ang pabor sa Ginoo ba. So tungod kinahubas naman nailaing mando ang Ginoo kang Elijah. Verse 8, and the word of the Lord came unto him saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Kanumdum mo sa itong gibasa ganiha, nga si Jezebel, anak sa hari sa mga Zidonians. So kaning bayhana, widow woman, ging sakupan pagod niya sa pagan king, mga kaigsunan. Pero kayo makita, andam sa Ginoo ang kaning widow woman nga nasakupan sa pagan king nga maoy mo pakaon sa iyang alagad. Amen? Again, unlikely source gihapon. So in verse number so mo ni. Ingon dia ang word gihapon commanded. Past tense na gihapon, no? Wala pa si Elijah na abot dito sa Sidon, sa Zarephath, nagmando na ang Ginoo og widow woman, nga mo'y mo pakaon niya, mo'y mo sustinar niya. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. Now, sa ancient times, mga kaigsunan, kaning mga widow, mga balo, they were almost always in poverty. Grabe ni sila nasa kapobrehon, mga kaigsunan, sa kawadon. Nga diin, ang word nga poverty o widow nahimo ng synonymous. Inana sila kaplisod, mga kaigsunan. Kay wala may kuan sa una, government support para sa mga widow, labi na kung sa nasod sa Zidon nga giharian ni Itbal, no? Nagsimba pagid sila ni kuan Baal. So walay nagatiman. And when a woman found herself widowed, it usually meant a lifetime of poverty. Muna ang kuan gid sa una sa mga ang kahimtang sa mga widow sa una. May kay karon nindot na kay ang nausab na tungod sa gahom sa Ginoo, ang mga widow gipangga ni sila. Amen. Meron doon ta sa Book of Acts nga diin ang mga Christians, they serve tables, they serve the widows, and moto nga nahimong instrumento pod niya na ay gitawag ng mga deacons, so that dili kanibitawng mamanage og tarong ba ang preaching of the word and serving of tables. Timan gini mga widow, kay gipangga sa gina mga widow. And makita mga kaigsunan, piting luuya gyud. Pwede mo ta ang Ginoo mo gamit og tingali naapay nahibilin nga arang-arang nga nagpuyo diri sa Sidon ba, sa Zarephath ba, pero widow gyud iyang gimanduan. In verse number 11, gisugo niya ang verse 10, gisugo niya ang babae, no? Kuan ni sa kanang fetch me a little water. Okay, uhaw man to si kuan pod, no? And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. So, gipakapinan pa gyud og request, apilig pan. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. So, piting luoy gid ang kahimtang sa widow. That was their last meal na lang gid para niya ba. Yung siya nga, wala na ni, gamay na lang kayo ni. Mo na ni akong hikayon, unya, last meal, mamatay na mi.
But Elijah, ingon sa verse 13, said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make thee and for thy son. Kuya, sa maka-request ni si Elijah, no? Kaya, giingnan na siya nga, handful of meal na lang nahibilin, iya pag giingnan nga, himui ko, niya, paghimo po ninyo, ha? Saan ko ito pag-budget sa widow, no? But, nahimo to ni Elijah, since, ang Ginoo nag-ingon naman ni Elijah, nagmando na ko og kuan na widow nga mo imo sustain nimo. Inaana ang iyang confidence kay ang Ginoo may nagsulti, amen? Kung ikaw sa aran ka sa Ginoo, di na sad siguro ta mo atras mga kaigsunan, amen? Nakita na gud ni Elijah nga naay mga wondrous works, naay mga ravens nga naglupad-lupad mo hatod niyang pagkaon. Niya karon giingnan na sa Ginoo, naay widow nito nga mo atiman nimo. Tingali kung kita, so, kung wala tay pagtuo maingon ta Lord, unas tanan widow Lord, so may unsa may mahimo sa widow Lord nga widow na gay siya, pobre na gani siya, luoy na gay siya nya mo poy mo sustinar nako. But again mga kaigsunan, ato makita diha nga importante kayo ang atong faith sa Ginoo. Okay? Sa kanta ganiya sa special number, ang Ginoo di gid mo pakyas mga kaigsunan. Now in sa usa ka commitment no between God and man, nahitabo na gina nga ang tao giuna mo buhi sa commitment, amen, but wa pa na nahitabo nga ang Ginoo ni buhi sa atoa mga kaigsunan. That is why it's already a proven and tested na nga sa dihang kita di lang ta mobuhi sa Ginoo naa na ang panalangin daan. Okay, so mo ni in verse number, padayon-padayonon, ang hitabo man, an Elijah 14 na ta. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. Amen? Nya sa pulong ni Elijah nga dili ni muhunong ang imong provision hantod nga mobalik ang ulan. So, try to imagine ani ang kahimtang sa widow, walay paghunong ang iyahang harina, ang iyang lana. So naa siya makaon pirmi, naa sila wala gi-mention, but I do believe ang Ginoo nag-provide pog tubig. Okay, so may ilang panulak ani kung wala tubig, no? So binanak ka pinasahi ang Ginoo. So mo ni tabo ni, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which is spake by Elijah. Kay ang Ginoo di gid siya mamakak mga kaigsunan. Amen? Yung makita, notice this event mga kaigsunan, this is a abundance in times of famine. Ang pikas nasod nagantos sa kauhaw, kagutom, pero naay panimalay sa widow nga walay paghunong ang ilang provision. Very opposite nga picture ba kung yung makita bitaw sa nahitabo sa earlier verse chapter 17 nga pila ka wa na may ulan, nagsugod naman ang kauhaw, no? Now yung makita mga kaigsunan, mao ni ang grasya sa Ginoo ba sa atong kinabuhi. No? And this is our driving force nga mopadayon ta tungod sa grasya sa Ginoo. Now, always man ta mag-mention sa Macedonian believers, nindot kay ilahang testimony nga tungod sa ilahang even sa ilahang deep poverty, sa ilahang great trial of affliction, nihatag gyapon sila noon, itabang gyapon sila sa church, sa ilang commitment, nituman sila, ilang gihatag ni Paul, because ang ilahang kuan ba, gugma sa Ginoo. But kaning widow woman, nag-inusara ra ba ni siya, kuy giyang anak ra ba, no? But kaning Macedonian believer, daghan man ni sila. At least naakay ka, na mo encourage mo ba? So mo nung makita nimo ang amazing pud sa kaning instrumento bang gigamit sa Ginoo to sustain Elijah. So muna sa tuang
commitment karong tuiga mga kaigsunan, always seek for God's grace. Amen? Di na to ni kaya so abilidad lang. Di na to ni mahimo nga maka padayon ta sa atong commitment kung magsalig lang ta sa ato ang knowledge and ato experience. Nakasuway na ko ni sa una. Mao na man ta, no? Grasya lagi sa Ginoo. Amen? That is why si Apostle Paul nakapadayon, mas nahimong effective sa ministry, bisan na siya torn in the flesh because of God's grace. And mo ni ang gitudlo ni Elijah sa mga taga-Korinto after niya gikasab-an ng mga Korinto, no? Iyang manggiingnan nga una na mo ni commit 1 year ago pero wala mo ni himo. Ang taga-Macedonian, pobre kayo, nihimo silang saad. In 2 Corinthians 9 verse 6 to 8, 2 Corinthians 9 verse number 6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Di ba? Ang prinsipyo sa Ginoo ba, kung unsa imong gitanom o imong anihon, kung nagtanom ka og daghan, mo ani sa kag daghan, katong final meal sa widow, yes, gamay ra to, but that were their last meal naman po. So technically, mo to pinakadaghan gyud nila. So mo to nga ang promise, ang tubag sa Ginoo sa iyang saad, why hunong hantod nga muulan og balik. Now, in verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Nga pangutana, kaning prinsipyo sa Ginoo, kaning nasa Bible, effective ba ni hantod karon? Amen? Wala pa ni mausab nga prinsipyo, kaning Bible principle hantod karon, effective gyapon ni, tinuod gyapon ni. God loveth a cheerful giver. Di kaning mo man gi-mention niya diha nga ang kaning paghatag in any kinds of giving dapat dili grudgingly. Dapat dili of necessity, ay gikinahanglan ba, ay kay kuan man, compliance, no. And God is able, now in verse 8, to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Okay, kung yung makita, no, ang gihatag nga assurance ni Paul sa mga taga-Korinto is that wala niya giuna ba nga kumuhatag mo, datuon pa mo sa Ginoo, wala iyang gipasabot ba nga when you give, ang grasya sa Ginoo mo abound sa inyong mga kinabuhi. Sa tanan ninyong mga pagabuhato na ang grasya sa Ginoo, what a wonderful promise gikan sa ano. Kay mong naka-encourage si Paul ani sa mga taga-Korinto na experience man niya. Amen. Nahimo na ning tinuod sa iyang kinabuhi ba. Ato pa, mas labaw ang grasya sa Ginoo kaysa sa material blessing diri sa kalibutan. Amen? Okay, you could have billions, pero kung wa kay grasya sa Ginoo, tanan nimo pagabuhaton, bagsak yun, bagsak. Kaingon diha, ye always having all sufficiency in all things, magagmay or dagko nga decision making, kung sa may imong sudlan, mo abun ko yun, mo prosper yun. Di jud ka naagid ang pabor sa Ginoo, may abound to every good work. That is why no balik sa itong text mga kaigsunan, ang itabo ni Elijah, no, panalanginan yun sa Ginoo ang iyang journey. And kung ato ta sa conclusion na to, okay, again, tulo ka klase nga, kung ano, gimanduan sa Ginoo. Una si Elijah, gimanduan niya, Elijah, walay ulan or dew sa nasod. He kept this promise. And muna nga, atong gibasa sa book of James, diyang si Elijah ni ampo na, ni ulan na siya. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Piyam na, no? Sa dihang si Elijah, ningon na, Lord, it is time. Ampo na siya. Dali kayo ni ulan. Kabasa man tato, nakahinumdum ta sa last atong wali, no? Nga grabe ang ulan. Black with clouds, and there was great rain, no? So chapter 18. So, kung ato sa in connection sa Proverbs atong gibasa ganiha,
Proverbs chapter 10, verse 16, the labor of the righteous tendeth to life, the fruit of the wicked to sin. So ang mga pagpaningkamot nilang Ahab, ni Jezebel, wa gyud ni resulta or ni bunga og matarong ba. In fact, pila to 450 ka mga false prophets namatay sila, no? Napildi sila sa showdown, patay pa gid sila. And but ang gihimo ni Elijah, mga kaigsunan, nakapaluwas, nakapasalbar sa mga tao. And arita sa 22, what a wonderful truth, mga kaigsunan. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Mailhan din mo ang panalangin sa Ginoo. Okay? Naagid ang kalinaw. Na ang kalipay, kay ngon dira, He added no sorrow. Smooth, lagid. Kung kana panalangin na sa Ginoo, naagid ang rejoice, ang joy, ang kanang excitement, ang peace. That is why si Elijah, mga kaigsunan, ang sinitabo sa iyang latter, sa iyang kinabuhi, wa siya naka-experience o kamatayon, kay gisugat sa chariot, amen? Kuan siya sa Ginoo, gipa-experience siya rapture ba? Nya naapagid ang iyang sumusunod, Elisha. And wala siya gipa-experience o kamatayon sa Ginoo. Kaya naman, basta muna atong mensahe karong gabi una, basta committed lang ta sa pulong sa Ginoo. And this is a reminder for us this evening nga unsa man atong gihimo nga commitment, maybe last Sunday, maybe karon 2026, ato nang gunitan, mga kaigsunan. And ang ato ang driving force, atong internal drive nga mulahutay ta, grasya sa Ginoo. And atong obedience sa Ginoo ba, Lord, I want to obey you, so kuan ko mugunit jud ko, Lord. Di ko mubiha, no? And atong timan-an, mga kaigsunan, nga ang panalangin sa Ginoo labaw pa sa material blessing. Amen? God commanded Elijah that no rain or dew in Israel. God commanded the ravens to bring food to Elijah. Mao ni ang provision sa Ginoo. And God commanded the widow woman to sustain Elijah. Mao ni ang picture sa grasya sa Ginoo. Nga even ang mga sitwasyon nga di inaatas kawad-on, kapobrehon, mahimo pa ditang instrumento, no? Nga mahimong panalangin, and it will lead to abundance. Shall we pray? Lord, salamat Ginoo sa kagabion. Thank you, Lord, sa reminders karong gabi una. I pray, Lord, sa among mga prayer requests nga ikaw ang magtabang, ikaw ang maghatag pabor, Ginoo. Salamat sa makatawhan nimo karon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dengan salamat, Pastor Erwin, nindot yung mensahe, no? Bisag daghang problema si Elijah, pero wag sa pasagdi si Ginoo. Katubitawang dito siya sa Brook Cherith, gisuplayan siya gamit ang raven. Di basta-basta ang pagkaon ni Elijah. Ka-provide ang raven og meat and flesh. So kung ato itong analyson, hamburger to. Hamburger to. Wata kibalo ba si King's Burger, bagito bang dako kaistanan? Ya, katong nahubas ang sapa, so gisustain gipon sa Ginoo dito sa widow. Cake po nang gikaon niya, di ba no? Tanawa ako na, basig ribbon to nga cake, di ba? So diyan na to makita nga Ginoo wala gid pasagdi ang alagad niya. God will provide bisag nawala ang supply ni Pita, but He will provide into another source. Muna yung Ginoo, inana na Ginoo. Na yung mga situation sa tuwa nga murag wala lagi paglaom diri ni Pita, murag walang wala na gyud, pero may plano man gud ang Ginoo. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. Promise kina sa Ginoo igsoon. Okay. So na ako'y pahibalon ninyo og mao ni ang status sa tuang kahimtang diri sa ato ang church lot. Kay balo man nga nagi problema nga atong luti. Wa mo ganay mo wag pag ini mahuman og matay tuli. So ang taga-Pikas Sunbury developing sana nakapalit diha. Unya mo gahapon diri sila nangari diri. Mao sa akong gipaabot pod nga time will come muduol gani sila diri nako. Kay usa sa problema
bisag sila yung nakapalit, dili sila makapatitulo kay naka adverse claim ta. Naka-file tag adverse claim kay naman tay atua. So yung ari sila diri, istorya mi sa office, himo mig unsay angay buhaton nga para sa kayuhan both ba. So ang problema nato diri kay ning lapaw magita. Dako kay tag na-exist kay atong panahon na manggod 2007 panday ang nagsukod. Panday ra ba? Kay kini yung by faith niya wa pagid tay kuan ba na ba. So ato diha nga makahimog tigumanan. So before ana kato si Hunter nag-donate siya og diri sa Loyo bitaw pas sana right of way sa Loyo. Ana right of way di sa Loyo. Unya before ta nagsukod nana ng wall kanang wall ba nana ng wall. So diha nagsugod og sukod sa ang panday. Unya ang nahitabo ang paghatag ni Hunter sa pas right of way nila verbal ra ba. So pag adto na sa legalities masakop gid sa tuwa ang gihatag dito mana ba. So ang atong ning exista og 39 square meter. So kung ilang iirog dire, iirog nila ani, tangtang nito mga haligi, kabantay mo sa paswis taas, kutob riha, putol gina. Putol. Nana, nya ang gi-suggest mo sa engineer, speaker nga pastor, if ever nga mag-meeting naman sila, so paabot ko sa update nila, mag-meeting to sila sa ilang sa presidente sa kwan, unsay kwan ba kay una man tang ning excess to so sa balaod pwede na nato nga kitay mo palit sa extra ning excess ana if ever nga mahal gid kaayo kay ang square meter dire guro mga 30 na tingali ana mga 30 so if ever nga ana mahal kaayo so kato nila diha pero sila mo trabaho nana ba sila mo trabaho tabangan ta nila nya firewall man kay 14th floor condo man ito kuron diha 14th floor condo. So ingon niya nga ang wall nila kay firewall man, pwede na tong magamit ang ilang firewall. Nana. Niya murag mga tubo, mga kanang mga I-beam lang ilang ibutang. I-beam ba? Itong dagong I-beam mo ilang ipuli. Mo na ang option na masagang ang mga beam ana. Nya pero wala pa na siya final kay mag-meeting naman sila. Ana, so nagkonsulta sa mi sa abogado na to ganiha, ana sa nga mag-agad mo sa ilahang unsay kwan nila basta di na sila basta makakuan ninyo kay una mo 2007 pa ta dire. Ano na ba? Ana, so pre na to na. Unya ako pong ginahuna kung pananglitan lang gid mahitabo na pwede nga simbahan ang simbahan nato sa babaw. Ato ta sa babaw ang church kay taas man abot man dito di ba taas siya ang engineer po naghanap po nga way problema ang hagdanan ani pastor may diyahan na ning asa hagdanan ani ana kay balik uliko ba so stressful kaayo pero bulhaton man si Ginoo gud di ba no di lang ta magpadala nang ka stress ba I know ang Ginoo gid nay kwan sa tanan so matay mahimo ani. So putol gini dire. Unya nangutanan ko kanus mo musugod sa inyong project insa nga as soon as possible kay basi this year musugod gid sila. Ana kay ready na magid ang tanan nila. Mo to nga last minute nila nga giari para nga pagaisgutan. Nana nya kung mahitabo na nga makuha ang 200 square meter na to makapadayon tag pa-title sa tuwa. Kasi sila, di mo po sila kapatitle. Kita po, di po katag, nagtapik man sa, na-annotate man ang ilang titulo nga gipalitan. Yan na ba? So, ingon niya mo, tinabangay lang tayo ni Pastor. Ano ba? So, ato ang iprene, nga, unsay kwan sa Ginoo. So, nalaginas ka mo sa Ginoo. Akong i-encourage inyo, i-appeal lang sa pray, unsay will sa Ginoo, gid ba? Inani. Kaya may lihok gid sa Ginoo tanan ba? Di ba no? Lihok. Pangayon na itong lihok sa Ginoo, unsa. So kami gani karon nangita nami kabangan kakita nami kabangan kay
move out gid mi diri kay lisod kayo mag-construct riya ni hagdanan tangtang. Ano na, so nakikita na mig abanganan. So by first week sa February mabalhin mi kami family. Pero kani sila masako mo diri, pwede mapuyo magyapon diri. Ana. So time will come kung mabot ang panahon nga ang taas mahimo na tong simbahan, meeting place. Kani himo na mga rooms na rin mga fellowship hall na to diri. Sa ilawom. Mao nay kuan jud. Pili na to ha? Amen? Ha? Mo na gingon nga way simbahan nga way problema. Ana. So ato ning ipangayoon sa Ginoo sa iliding niya. No? Okay? Yeah, mag-pray ta. Amen? Sige. By group, by kwanta.